Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo't wina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkareyna ng ating mahal na Birhen. Alam niyo po, bago ang lahat, bago siya kilalanin na reyna ng langit at lupa, ang mahal na Birhen, tulad din natin, maraming pinagdaanan, maraming struggle sa buhay. At isa diyan, napatunayan natin na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mahal na Birhen, siya pa rin ay naging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po ni San Anselmo, isang teologya noong 12th century, ang Diyos na lumikha sa atin nang wala tayo
ay hindi makapagliligtas ng hindi sa tulong ng mahal na birhen, kung hindi sa tulong ng taong umoo sa kalooban ng Diyos. At yan po ang mahal na Birhen Maria. Kaya po natupad ang kalooban ng Diyos na ipadala ang kanyang buktong na anak bilang liwanag na siyang tinutukoy po sa ating unang pagbasa. Yung pong unang pagbasa natin ay propesiya. Diba? Ano daw po yung nakita ng mga taong nasanay na sa dilim? Liwanag. At ang liwanag pong tinutukoy sa propesiyang ito, 600 years bago dumating ang ating Panginoon, ay si Jesus na siyang liwanag, siyang fulfillment ng pangarap ng piniling bayan ng Diyos. At hindi posible lahat ng iyan kung tumanggi ang mahal na birhen sa kalooban ng Diyos. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, may parehas din tayong karanasan, di ba? Minsan kapag tayo ay naiipit sa ating gustong gawin at kalooban ng Diyos, pag tayo nagdarasal, naglalaban sa ating kalooban, ano ba yung aking gagawin? Yung gusto ko ba? O yung gusto ng Diyos para sa akin? Yung kalooban ko ba? O yung kalooban ng Diyos, tama ba? Parating naglalaban yan sa atin. Ano yung gusto ko? Ano naman yung gusto ng Diyos para sa akin? O kaya, kapag wala pa pong naglalaban, ibig sabihin, hindi pa po malalim ang ugnayan, ha? Kaya palalimin pang ugnayan. At atin lamang malalaman ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay nagdarasal at nakikipag-usap sa Kanya. So kapag nakipag-usap po tayo sa ating Panginoon, parating yan maglalaban. Ano ba yung gusto ko at ano yung gusto ng Diyos? Kaya nga yung iba, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Bakit? Kasi iba yung gusto nila sa kalooban ng Diyos. Kaya ano yung gagawin nila? Hindi sila makikinig. Magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan. Panginoon, mahal na pong Isus Nazareno, ito po yung gusto ko pagbigyan mo na ako. Only to find out, pagkatapos gawin yung gusto niya, ayan, napahamak, nagkasala. Yan kasi hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero, ibahin niyo po yung sa mahal na birhen. Medyo parehas. Pero sa mahal na birhen, yung kanyang sitwasyon, parang katulad din sa atin. Pero yung kanya kasi, hindi niya lubos na maunawaan. Bakit? Sabihin ba naman sa'yo ng anghel, magdadalang tao ka ha? Kaya nga anong sagot niya, wala po kong kilalang lalaki, wala akong asawa. O kung ikaw sabihan ka, mabubuntis ka mamaya, naniniwala ka ba? Diba? Siyempre hindi. Baka sabihin mo, nasisiraan ata ng bait tong taong to. Pero, bagamat magulo sa pag-iisip, bagamat hindi malinaw, malinaw sa mahal na birhen, pero merong sabihin na nating pag-aalinlangan sa kanyang pag-iisip, tulad ng nararanasan natin, siya pa rin ay sumagot ng oo. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang mga katotohanan ito, mga bagay na kanyang narinig, anong sabi ng mahal na birhen? Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa ayon sa iyong sinabi. O hindi ba, dapat sa bawat panalangin natin ganyan din? Ito yung gusto ko, Lord pero ito yung gusto mo, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Minsan ba naranasan nyo na gawin yung kalooban ng Diyos nung una, hindi kayo masaya, pero nung eventually, nag-unfold sa inyo at napabuti kayo at naging mas masaya kayo, minsan ba binalikan niyo ang Panginoon at sabihin, Lord, kahit hindi ko gusto yan ng una, ito lang yung pangarap ko, ito lang yung dasal ko, iba yung ibinigay mo sa akin at pinagkaloob mo sa akin. Minsan yun yung nakakalimutan natin, Magpasalamat. Pero,
tulad ng mahal na birhen, minsan sa buhay natin, may mga ganyang bagay na darating. No? Magkakaranas tayo ng mga suliranin, makakaranas tayo ng mga paghihirap, at masusukat yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero sa mga pagkakataong ito, imbis na magduda at sundin yung ating sarili, ang parati nating sambitin at ipanalangin, Panginoon, hindi ko po naiintindihan, pero mangyari po nawa ayon sa iyong sinabi. Kung ganito po yung panalangin natin, tingin ko hindi tayo mapapahamak. Bakit? Hindi natin pinagtitiwalaan yung sarili natin eh. Kanino tayo nagtitiwala? Sa Diyos. Lord, ikaw nang bahala, mangyari nawa ayon sa iyong gusto, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong sinabi. No? Makailang beses po ba na kapag kayong gusto natin, yung sinunod natin, nakaranas tayo ng pagkapahamak? Makailang beses din ba na yung kalooban ng Diyos na sinunod natin nung una, meron tayong agam-agam pero napalitan din ng kasiyahan pagkatapos nating sumunod sa kalooban ng Diyos? At ang mahal na birhen, yung kanyang buhay ay buhay ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, nung nakita niyang nahihirapan ng kanyang anak sa krus, may narinig ba kayo sa kanyang pagrereklamo? Anak ko yan, pinahihirapan nyo. Wala. No? Anak mo yan, Panginoon, ba't di mo tulungan? Wala tayong narinig na sumbat sa mahal na birhen. Bakit? Malinaw sa kanya, nung umoo siya, ito'y pag-oo, hindi lamang nung una. Ito'y patuloy na pag-oo hanggang sa huli. At ganun din tayo. Hindi lang tayo oo, pag convenient lang. No? Diba kasi ganun tayo eh. Pag madali, yes Lord. Pag mahirap, saka na lang pinopostpone natin. O kaya, Lord, hindi ko kaya mag-commit eh. Hindi po. When we say yes to God, no, tulad ng mahal na birhen, pag umoo tayo sa Panginoon, ito'y oo, no, hanggang sa huli. Magpasawalang hanggan na oo. Bakit? We have to trust the Lord. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon na anuman ang pagdaanan natin, hindi niya tayo pababayaan. Tignan niyo po sa buhay ng mahal na birhen. Dumaan ng maraming pagsubok, hindi niya naiintindihan pa rin, pero sa uli, ano yung kanyang reward? Langit. Diba? Iniakyat sa langit at ngayon nagre-reign na sa langit. O di tayo din, when we trust the Lord, when we trust God, no, sa kanyang pamamaraan at direksyon sa ating buhay, yun din naman yung kahihinatnan din natin, di ba? Sino ba dito yung gustong umakyat sa langit? Wala. Nako. Ulit, sino yung gustong umakyat sa langit? Taas ang kamay. Naku, huwag kayong mahiya. Lahat tayo gustong umakyat sa langit, di ba? O, gawin natin ng pamamaraan ng mahal na birhen. Tayo'y magtiwala at patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hingin natin ang pananalangin ng mahal na birhen upang tayo ilapit sa kanyang anak nating Panginoong Hesus. Amen.